Ay, napakagandang araw po. Magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Ano po? Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa inyong pagbisita dito sa aking munting channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, makisubscribe naman po, pakiusap na lamang. Okay. Well, alam niyo mga kababayan, tila parang nagkamali yata. Nagkamali yata ang kampo ni dating Pangulong Duterte. Nagkampihan na, nagsanib pwersa para pabagsakin ang sinasabi nilang mahinang nilalang. Oo, walang iba dyan kundi ang ating Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi nilang mahinang nilalang or ano ba tawag doon sa English? Medyo mahina tayo sa English eh. Weak leader. Yan, oo. Yan ang sabi nila ha, weak leader daw si PBBM. Pero ano nangyari po? Si PBBM pa rin ang presidente hanggang ngayon. Hindi naman natin pwedeng ikaila yan dahil nakikita po natin at alam natin talaga si PBBM pa rin ang presidente. Ang masaklap nga lang po mga kababayan, ano po, tila sila ngayon ang nanghihina itong mga kalaban o itong mga nasa kampo po ni dating Pangulong Duterte. Matapos isa na naman po, ito ay breaking news kahapon. Kahapon po ito, hindi po ngayon. Breaking news po ito kahapon. Isa na naman pong DDS ang pinalad. Teka muna sandali. Pinalad ba o sinamang palad? O minalas? Gano'n na rin yun siguro. Minalas. Minalas po na balik rehas. Itong dating, ewan ko kung kilala nyo ito, ano? Alam ko, kilala nyo ito at nabalitaan nyo na ito kahapon pa. Ito lang masasabi ko sa iyo, sir. Hindi ka pa ba nagtatanda niyan? Una, nakaapat ka na. Nakaapat ka na pala ito eh. Ito, nakaapat na pa pala ito eh. Nung una po ay 1996 ABS-CBN labor case. Yan ang una niya, ano? At yung kanyang pangalawa naman cyber libel. Ito naman po ay kaso po na isinampa po ni itong actress na maganda si Julia Barreto. Yun yata yon. At ang pangatlo, yung illegal recruitment and estafa, 2023 yon. At ang pang-apat, eto na po, misinformation case. At naaresto po itong si Sonsa, no? Si Jay Sonsa, naaresto nung April 30, kahapon. Sa bisa po ng warrant of arrest, galing po sa Pasay Regional Trial Court. At ito'y may kaugnay po sa pagpapakalat ng faking medical information or report ng ating presidente. At ayon pa po sa balita ay non-bailable po yata yan. Nako, mabubulok ka na sa kulungan yan na Mr. J. Sonsa, ano? Ang tinutukoy po natin dito ay ito pong journalist at dating sikat na mamamahayag. Tama ba yung banggit ko? Tama ba yan? Mamamahayag. Iyon, oo. At dati rin pong partner ito ni Mel Chanco sa isang sikat na programa sa telebisyon. Hindi nyo po alam, hindi nyo naitatanong. Ito rin po yung tao na sumusweldo po ng 1 million kada buwan doon sa SMNI bilang isang talent. Ano? Grabe, ang daming pera. No? Ano, kilala nyo na, no? Kilala nyo. Siya po si Jay Sonsa. At sa balita ng mainstream media kahapon, gabi, inaresto po si Sonsa doon sa kanyang bahay doon sa Quezon City. At ito, binabalita ko lang ulit sa inyo, baka hindi nyo pa nabalitaan eh. At pagdating po sa headquarters ng NBI, habang naglalakad, siguro nag-iisip kung paano niya tatakasan ito at gagawa ng paraan. Mabilis naman ang utak ng tao to, matalino to eh. Matalino, ewan ko nga lang ba kung bakit nung naging Duterte supporter na, parang pumurol. Alam niyo po ba mga kababayan, gumamit pa ito ng ipinagbabawal na teknik. Habang nga naglalakad po, kinakapos na po ng hininga. Hinihika. Kalaunan po, nakita na lamang na naka-wheelchair itong si Sonsa. Wag na nating pagtuunan masyado ng pansin po yung ganon dahil naman po alam naman natin tumatanda na po yan. Igagalang po natin yung kanyang edad. May katandaan na din po kasi itong si Jason sa naikwento ko lamang po yung bagay na yan. At tayo naman pong lahat ay darating sa ganun eh.
Oo, darating tayong lahat sa pagtanda, yung ganong estado ng buhay. Pero ang ayaw po ng marami ay ang naging pagkatao po ng isang kagaya niya na dating pinagpipitaganan. Tama ba yon? Talagang malalim yun pinagpipitagan ng broadcaster. Pero ngayon, ano nangyari po? Sa kulungan po ang bagsak. Oo, talagang ganyan, gumawa ka ng mali, natural, pananagutan mo o kaya ika nga'y magbabayad ka sa mali mong ginawa. Ang Pangulo nagtatrabaho, o yeah, totoo yan. Gaya nung isang araw, o kaninang umaga, nandun po sa General Santos City. Sabi ng iba nga, halos konti na lang ang pahinga at tulog ng ating mahal na Pangulo, mabigyan lang ng kaginhawaan at ika nga'y konting ayuda para sa ating mga kababayan, lalo pa nga ngayon na may kinakaharap na krisis ang ating bansa, pero anong ginagawa po ng mga Duterte at mga kalyado? Oo, tuloy-tuloy lang sila. Habang ang Pangulo ay tuloy-tuloy sa pagtatrabaho, sila naman ay tuloy-tuloy sa paninira, tuloy-tuloy ang maitim na balak na pabagsakin ang administrasyong Marcos. Imbis na tumulong kasi, namimirwisyo pa eh. Ay nako, Jason sir, diyan ka na nga. Diyan ka na nga. Total naibalita ng lahat-lahat sa iyo kahapon. Kawawa ka, kawawa ka naman. Nakakaawa ka hindi dahil nakulong ka eh. Hindi 'yun kundi dahil matanda ka na. Matanda ka na nga, pasaway ka pa eh. Kaya yan ang iyong napala. Kaya mga DDS, fake news pa more. Magpakalat pa kayo. At sunod-sunod na kayo. Ang balita ko po itong si Eric Celis yata, mayroon na rin yata, lalabas na rin yata yung warrant of arrest niya. Sige lang. Para maramdaman ninyo at para malaman ninyo na nagkamali kayo. Nagkamali kayo ng binangga. Nagkamali kayo ng akala. Nagkamali kayo ng inakala ninyong weak leader si PBBM or si BBM. At isa pa, natatawa rin ako dito kay Kiko Barsaga. Si Congressman Kiko Barsaga. Ginagamit din itong pagkahuli kay Jason sa na issue. Ang sabi niya dito sa kanyang post, Jason Sa was arrested because the Philippine government cannot accept being criticized for its failure. Our country is now the most corrupt in Asia under the current administration. Kiko Barsaga. Ay nako naman, Congressman Miao Miao, ilabas mo yung data mo na ang Pilipinas ang pinaka the most corrupt in Asia. Ilabas mo yung issue mo, hindi yung, at saka unang-una, hindi criticism ang ginagawa nito. Paninira lang ang ginagawa nito. Magkaiba po yung criticism at saka yung paninira. Ikaw talaga, ewan ko, nakabalik na ba ito? Hindi ko alam kung nakabalik na ito sa Kongreso o suspendido pa hanggang ngayon. Talaga ikaw, At kung totoo yung balita na non-bailable ang kaso ni Jason Sa, hindi na nakakagulat ito. Hindi na po nakakagulat mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Matagal na po siyang nagpapakalat ng mga kasinungalingan. Mula sa peking, ang tawag doon, yung quarantine issue ng anak ni Lenny. Hanggang sa paninira sa Angat Buhay water filter. Yan ang mga panahon na. Panahon na siguro, Jason Sa, para ikaw naman ay managot sa inyong mga pinaggagawa. Lalong-lalo na po yung pagpapakalat ng mga ganyan, mga disinformation. Siguro good luck na lamang kung kaya mong ika nga iwasan yan. Sige, lahat ng paraan gawin mo na. Total, marami ka naman pera na gagastusin dyan. Sige, ituloy mo na. Hanggang dito na lamang po mga kababayan. At kayo po, ano pong masasabi po ninyo tungkol dito? Mag-comment lang po kayo at sa unang 10 comment, mamimili po ako ng 5 para sa special shoutout naman po sa susunod na video. See you again. Maraming salamat po sa panonood.